Samantala, handa na ang Estados Unidos na magpadala ng isa pang Typhoon missile system sa Pilipinas. Welcome naman yan sa Armed Forces of the Philippines para na rin daw higit na mahasa ang ating mga tropa sa paggamit ng ganitong uri ng modernong kapabilidad. May detalye si Patrick De Jesus. Hindi lang isa, kundi posibleng maging dalawa pa ang Typhoon missile system na nasa Pilipinas. Base sa mga lumabas na ulat, nakahanda ang US na magpadala ng panibagong Typhoon missile system kung papayag ang gobyerno ng Pilipinas, ayon sa isang US defense official. Noong Abril ng nakaraang taon pa nang dumating ang naturang kagamitan sa bansa na itinampok sa balikatan at iba pang mga pagsasanay. Kinumpirma ng Philippine Army noong nakaraang linggo na nananatili pa ito sa Pilipinas. Welcome naman sa Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng panibagong Typhoon missile system na bahagi ng deterrence. Nagpapatuloy rin ang familiarization sa ating mga tropa pagdating sa paggamit ng mga ganitong uri ng modernong kapabilidad. Ito pong Typhoon missile system, hindi lang po ito armas. It is a symbol of deterrence and not aggression. Ang ibig sabihin po nito, habang may ganitong sistema po, mas mataas ang posibilidad na hindi natin kailangan itong gamitin. Na-enhance po nito yung ating multi-domain defense posture, particularly po dito sa ating Indo-Pacific Theater. Dati nang umalma ang China at inaasahan ng may komento muli sila kung magiging dalawa pa ang Typhoon missile sa Pilipinas. Ang layunin po ng AFP ay malinaw. Depensa po, hindi provokasyon. Ang depensa po, hindi pananakot, kundi karapatan po ito. Hindi natin kontrolado po ang reaksyon ng iba, pero kontrolado naman po natin ang ating intensyon. At itong intensyon na ito ay malinaw, protektahan po ang sambayanan at ang ating soberenya. Para naman sa isang eksperto, hindi lang ito bahagi ng depensa ng Pilipinas, kundi paghahanda rin ng US sa posibleng pagsakop ng China sa Taiwan. Ang priority ng Amerika ngayon is to develop deterrence against China, of course, relative sa binabalak ng China sa Taiwan. Nandiyan of course, yung Typhoon, and of course, yung Nemesis na deploy ng US Marine Corps, at marami pa yan. At bilang, of course, pinakamalapit na bansa sa Taiwan, maapektuhan rin tayo niyan. Kaya yung ginagawa ng Amerika, kumbaga, converges without interest na i-maintain yung status quo sa Taiwan. Samantala, formal na inanunsyo nitong weekend ng Department of National Defense ang pagbili ng 12 dagdag na FA-50 jets mula sa Korea Aerospace Industries bilang bahagi ng AFP modernization sa ilalim ng Philippine Air Force. Nagkakahalaga ang kontrata ng $700 million kung saan kasama rito ang iba pang kinakailangang kagamitan, logistics support at information system. Hindi gaya sa mga naunang FA-50 na dumating noong 2015 hanggang 2017. Mas moderno ang bibilhing FA-50 Block 70 na mayroong advanced avionics, modern radar systems at extended operational range na magpapalakas sa air defense capability ng bansa alinsunod sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng DND. By phase ang delivery sa mga bagong FA-50 light combat aircraft sa loob ng 5 taon o hanggang 2030. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.